Anyway, after so many decades in public service, Vice, ngayon medyo nasa pribadong pamumuhay po kayo. Yes. Okay ba na do you find it quieter, more peaceful, o namimiss nyo yung dating kayo ay nasa serbisyo publiko? You know, I believe that once a public servant, always a public servant. Hindi na mawawala sa akin yan. Hindi mawawala sa aking sistema, sa aking puso, diwa at kaisipan. The advantage of being private now is I'm able to rest. I have more control of my time and my priorities. Pero hindi ibig sabihin na ako ay tumigil at titigil sa pagtulong at paglingkod. In my own little way, patuloy pa rin tayong tumutulong sa higit na nangangailangan sa ating lipunan. I can tell. Kasi pina-follow ko po si Sir Mark Levista sa Instagram at kahit wala po siya sa posisyon, talagang patuloy po siyang tumutulong sa kanyang Sabi nga niya, nasa fellow puso yan Batanggenyo. Nasa genes. Diba? Ayoko magbuhat ng sariling bangko. Hindi ko naman ugali yan. Pero ang passion ko ngayon ay tumulong sa mga potential athletes, national athletes, na mabigyan sila ng exposure, matulungan sila sa kanilang training. Kamakailan, me and my girlfriend, Ira Lopez, who actually is extreme athlete, professional athlete. I didn't know that. Triathlon and runner, sila, cyclist runner. also. Tumulong kami sa isang Filipina marathon runner who actually holds the current record for the fastest Filipina to run a marathon. Yes. On the other hand, kami ng aking panganay na anak na si Ronin ay tumutulong sa pagpapaaral ng mga kabataan na gustong magpare. Wow! Gustong pasukin ang priesthood. So, yun po ang aming munting paraan para makatulong sa mga less privileged. Sir Mark, bilang isang public servant by heart, kung mailalarawan niyo po ang sitwasyon ng politika sa Pilipinas ngayon sa isang word, sa isang salita, ano po ito at bakit? Pangkaraniwan. Gusto ko sana sabihin as usual. Loaded As yun, usual. Politics as usual. But you know, I just came from the United States. I went on vacation, attorney. Pati naman sa Estados Unidos, magulo ang politika. Pag sinusubaybayan mo yung mga politika sa Europa, magulo din naman ang politika sa kanila. Ganon din sa ating mga kapitbahay here in the Asian region. May kanila silang mga masalimuot na political issues. So, sa palagay ko, talagang anyo ng politika na magulo. But you know, if you compare politics to other spheres of life, family relationships, even romantic relationships for that matter, sa corporate world, sa mga negosyo, may kanya-kanyang challenges at issues din yan. So, itong buhay at mundong ating ginagalawan, hindi yata mawawala ang pagsubok at mga hamon. Depende na lang yan sa, well, you mentioned politics, pinuno sa mga tao na on how to deal with it. Hindi yan mawawala sa ating sirkulasyon. And our kind of politics is really nothing new compared to the past sa ating kasaysayan, even if to be compared to the politics of other nations. Yan. So as usual, pangkaraniwan. Si Sir Mark sa monitor, mukhang hawik ni Aga Mulak. Yan, no? Kayo lang nagsabi nun. Ay, oo nga, no? Kayo lang nagsabi nun. Actually, marami ang nagsasabi. Pag Marami ang nagsasabi nakasabi sa akin na kahawig ko raw si BBM. Ay, hindi, malayo. Malayo naman po. Oo. Hindi ka naman lutang eh. Ano ba But you know, aray mo? minsan ako'y nasabihan ni Madam Imelda Marcos, our former First Lady, na, you know,
you're the son that I never had. Wow. Dahil nga, Means a lot. kahawig ko si Bongit. Anyway, at nabanggit na rin natin, huwag muna natin iwanan yung politika. Siyempre, politics cannot be divorced. At hindi din naman yata ako iiwanan ng Oo, mukha politika. nga. Tama yung sinasabi niya. Sabi nga sa akin ni Tito Doy noon muy cochino es politica. Politics is very dirty. Pero sa tingin ko, Vice, mukhang sasaba ka na naman Ha? Ganun ba? Mukhang sasaba ka na naman. Ano Is bang that good or plano mo? bad? Well, it's good because we Okay. need people like you in politics. Yes. So, Well- what are your plans for 2028? Sabi nga, the presidency is destiny. So I guess politics is also destiny. Such is life. When the time and opportunity comes, I am ready. I am open to return to politics. And right now, I have no definite plans. If you're asking what position, what office, Yes, medyo kasi malapit na whether eh. local or otherwise, I have no definite plans at the moment, but I am always open and ready to return to politics. Ayun. Pero sana, we will pray that you are led back to politics. Correct. Because we need people like you. Amen. Amen. Iyan ay aking ipapasa Diyos. Sir Mark, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na baguhin ang isang sistema sa politika ng Pilipinas, ano po ito at bakit? Siguro gawing regionalized ang jurisdiction ng ating mga senador. Yun. Yun. Actually, pasok. Same kayo. Federal ko federalism ko Hindi ko sinasabing ako'y eksperto sa federalismo, pero sa palagay ko bilang archipelago, yun ang nababagay at napapanahon para sa ating mga Pilipino, para sa Pilipinas. Agree ako dyan, actually. At I hope it starts from Batangas kasi si Tito Doy Laurel, with whom I had the privilege of working for more than 3 years. Yan ang kanyang kanyang pet na advocacy, federalism. Yes. Anyway, Ako, idadagdag ko rin, no, na excited ako na isipin, halimbawa maging regional ang Calabarzon. Kami ay mas maunlad at mas malaki pa kaysa sa kamay nilaan. totoo yan. National Capital Region. Calabarzon, di ba? Nandiyan ang Cavite, Batangas, Laguna, Rizal. Yes. Our resources, infrastructure, population, the industries that are in Southern Tagalog are already in place para na kaming mini Mini Philippines. Republic, ano? Oh, mini Republic. Tama. Tama yun. Anyway, nabanggit na rin natin At siyempre, doon naman sa mga mas maliliit na lugar, the marginalized areas, yun ang mas tutuunan ng pansin ng national government. Yes. Para naman kahit paano equal ang division and attention doon sa mga higit na nangangailangan mula sa ating national government. Well, since sana I'm keeping my fingers crossed na yan ay magmula sa Batangas. Speaking of Batangas, alam mo, napakayaman ng kasaysayan ng Batangas. Napakaraming mga kilalang national leaders nagmula dyan. Umpisa na natin kay Miguel Malvar, yan si Claro M. Recto, yung mag-amang Laurel, pati si Speaker Laurel. Sama na natin, di ba? And take note, Miss Ina, ang Batangas o ang aming lalawigan ay isa sa mga 8 rayos, 8 rays of the sun as seen on our Philippine flag. Yes, oo. Diyan din na nanggaling si Mabini. Yes, of course. Abogado, hindi alam ng iba, abogado si Mabini. Para sa iyo, well, of course, opinion mo lang naman, who was the greatest Batanggenyo? Wow, that's tough. Dahil nga, sabi niyo nga, Oo, marami sila, di ba? Oo. Ay, Alam mo, dalawa, tatlo. ang Batangas, ang tawag din sa amin ay duyan ng magigiting. Yes. Di ba? Masasabi ko siguro, mamay ko. Alam mo ba yung mamay? Lolo Great. sa mga Batanggenyo. Lolo. Ay, wala ka sa lolo ko. Wala sila sa lolo ko. No, but kidding aside, Governor Feliciano Panganiban Leviste, my grandfather, was the longest serving governor
of Batangas Province. Talaga? 24 consecutive years. Wow. He is also known as the father of community development and the champion of the masses. Yan ang aking idol. At marami sa ating mga mamay at nanay, mga lolo at lola, ang hindi nakakalimot kay Mamay Sanoy, Governor Feliciano Leviste. Actually, siyang tinatawag na father of modern Batangas. Yes. Kasi dati yan, probinsya yung Batangas eh. Under his leadership, na-modernize. Kaya ngayon, kita mo naman ha, parang yung Santo Tomas, yung Tanawan, Batangas City. Yan ang mga very- gateway of the Oo, province of yan, Batangas. oo. Very All the way cosmopolitan. to the International Port of Batangas in Batangas oo, City. oo. Totoo. Sir Mark, bilang isang leader, ano po sa tingin nyo ang pinakamagandang katangian ng isang leader? Pagkakaroon ng malasakit or matalino? Malasakit or matalino. Pwede bang both? Kailangan na ang ating mga pinuno at yung mga tinatangkilik ay parehong may puso, may malasakit, at may utak. Yes. Matalino. Tayo mga Batanggenyo, may kasabihan. Pwede ba ako magsalita ng konting green dito? Pero Oo naman. hindi naman bastos. Hindi, oo naman. Ang mga Batanggenyo kilalang may utak sa bayag at may bayag sa utak. Ayun. Yan yes, ang mga yes. Batanggenyo, di ba? Not to offend anyone, but kailangan parehong may puso at may utak. May utak. May malasakit at matalino. And if I may add, Attorney and Ina, higit sa lahat, kinakailangan may takot sa Diyos. Correct. I agree. Baliwala ang lahat. Talino, puso, kung walang takot sa Diyos. Doon yata magsisimula ang lahat. Okay. Well, politics pa rin ha. Kasi first half pa lang naman tayo. Later on, we will get more up close and personal. kumbaga. Yan. Pero, Diyan ako kinakabahan. pero medyo isi-segue ko na. Having been in public life for more than 2 decades, more than half your life, ano? Yes. Anong isang bagay na kay Mark Leviste na hindi alam ng publiko after all these decades? Wow. Total live tayo, pwede sila na lang magsabi. Kasi sila ang nakakaalam eh. No, but, Or maybe, let me you know, rephrase Attorney, it. hindi naman sa pagyayabang, but I take pride that my life is an open book. What you see is what you get. Kung ano ako sa social media, kasi doon ako active ngayon, ganun talaga ako. Ganun ang aking pagkatao, ganun ako sa publiko, ganun ako sa pamilya ko, ganun ako sa piling ng aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan. So, tulad ng sinabi ko kanina, Ina, walang kaplastikan, walang sugar coating, at kung ano ako sa mga pinopost ko on Facebook, Instagram, Twitter, or X na pala. Next na ngayon. TikTok. Ganun talaga ako sa tunay na buhay. Or So, let wala me- akong tinatago. Let me rephrase that. Anong tingin mo? What is something that the public always gets wrong with Mark Leviste? Ano yung misimpression na gusto nyo i-correct? Misconception. Hindi ko... Sila magtanong sa akin, sila magsabi sa akin. I don't know what are the misconception or misinterpretation, but hindi naman ako perfectong tao. Yeah. Wala naman. Yun din naman ang sasabihin ko. Wala naman ganun. Si ano lang meron din siguro, akong si mga Professor pagkakamali. Perfecto Fernandez lang ang perfecto. May mga pagkakamali, may mga pagkukulang, at meron din ako nagawang mga kasalanan. Pero ang natutunan ko bilang Kristiyano at may takot sa Diyos ay magpakumbaba. Laging magpakumbaba. Correct. Sir Mark, sa punto po ng buhay niyo ngayon, sa tingin niyo po ba may unfinished business pa po kayo sa public service? Unfinished business sa public service? At kung meron, Sa ano po public ito? service, wala. Sa katunayan, habang ako'y nabubuhay, mananatili akong lingkod bayan. Oh. Kung sa politika, wala din. Dahil naniniwala ako na binigay ko ang lahat. From day one to the last millisecond of my tenure in office, I gave it my all.
Tatak Batanggenyo, binibigay lahat. Yan. Yeah, Diba? parang nanliligaw. Pero in all your years of public service, anong pinakamalaking frustration nyo na sana nangyari, sana nagawa, pero hindi nangyari, not of your own fault? Maybe not frustration. Di naman kasi ako ganong tao. More or rather, challenges. The challenge of knowing that I or we can do more with the time, resources, and even the bureaucracy or the bureaucracy that's available. Yung challenge or hamon na maging pasensyoso, patient, creative, and the ability to build strong partnerships with other people, other leaders, other agencies or offices. Yun talaga ang pinakamalaking hamon. Yung i-maximize mo yung oras mo, yung kakayahan mo, pati na rin yung pondo o kaban na available. Dahil it's never enough. Not enough time, not enough resources, not enough funding. But dahil sa kagustuhan mo na makatulong, tulungan ang ating mga kababayan, mairaos sila sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, hindi ka titigil eh. Hindi ka titigil. Sa katunayan, kahit yung sarili mong oras, sarili mong kakayahan, sarili mong pera, pondo, halos ibibigay mo na lahat dahil nga sa kagustuhan mo na makatulong sa kapwa, sa higit na nangangailangan. Grabe po yung pasensya nyo, no? Yung And that is patience, the no? essence of public service. Yes, talaga, yes. Anyway, It's really a calling. yes. Anyway, VG, you've served under different governors. Yes. How would Three. you... Three, ano? For the record. Oo, si Ate V. Well, no, let's start with the late Arman Sanchez. Oh, Arman Sanchez. I was a one-time board member, one-term board member from 2004 to 2007. And then I ran as his vice governor in 2007. Yes, oo. I made it. Oo. Unfortunately, He did not. Governor Oo. Arman did not win his re-election. Oo. So, si Ate as a V ang result, ano nyo, I oo. served Governor Vilma Santos Recto for 3 consecutive terms or 9 years from 2007 to 2016. That actually made me the only vice governor that served for 3 consecutive years. History yun. 3 consecutive terms. Oo. And when I won as vice governor in 2007, I was 29 years old at that time. That made me the youngest elected vice governor in the history of Batangas. Ang Pilipinas pati, ano? No, I think Hindi ba? the likes of Senator Ninoy Aquino Okay. was younger when he became vice governor of Tarlac and governor actually. I took a break for 1 term when I exhausted my full tenure as vice governor, 3 terms or 9 years, and then I made a successful comeback as vice governor in 2019, but this time with Governor Hermilando Yes, Dodo of Mandanas. course. Oo. So I served Governor Mandanas for 6 years or 2 terms. So again, that's another feather in my hat. I'm the only vice governor who ever served the province for 5 terms. Grabe, no? Oh, grabe. So, Very how would you inspiring. compare yung mga naging gobernador po ninyo? I don't compare them. May kani-kanila silang No, what I mean is, I'm not asking sino mas personality. pinakamagaling or ano. hindi ko rin masabi kung sino ang pinakamagaling dahil sa tunay na buhay. How do you compare Sa tunay na that? buhay, lahat sila magaling. Okay. But if I would mention or highlight yung mga Mga qualities strong nila. qualities Strong nila, qualities of each. si Governor Arman, talaga ako'y hanga, saludo sa kanyang political will. Alam mo naman yan, Atty. Yes, Tomasio. magkasama tayo. Lininis niya ang Kapitolyo. At nagkaroon ng disiplina sa pamahalaan panlalawigan ng Batangas nung siya ang gobernador.
Si Ate V naman. And then, extreme. Si Ate V naman, motherly. Yung compassion. Yes. Yung compassion ng isang ina. Talagang naramdaman namin sa kanya. Siya talaga ang naging ilaw. Hindi lang ng tahanan, meaning Kapitolyo, kundi ng buong lalawigan. And she's the first lady governor of Batangas. Nakakatuwa. Lady Mayor of Lipa, then naging first lady governor of the province. And then si Governor Dodo Mandanas naman, as you know, malapit yan sa simbahan. Dati siyang Opus Dei. Yes, yes. At talagang madasalin na tao. Yun. Talagang servant leadership ang kanyang tatak, ang kanyang trademark. Yung kanyang pagiging banal ay nag-trickle down. Hindi lang sa kanyang mga katrabaho, kundi sa mamamayan ng Batangas. Ayun. So, sabi ko nga nung ako'y kumandidatong gobernador in 2016, kung maipagsama-sama ko lang ang magaganda at mahuhusay na katangian ng mga pinuno na aking pinaglingkuran, Governor Arman Sanchez, Governor Vilma Santos Recto, isama ko na rin si dating senador at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at si Governor Dodo Mandanas. I think that's the best of the best Wow. that a leader can offer to the province of Batangas. Medyo napapasarap at Oo umiinit nga, ang eh. ating Pero pagpahingahin usapan. muna O, natin si pagpahingahin Pao. May muna commercial break natin. pala dito. Yes. Ano? Kaya huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy pa ang ating masayang kwentuhan kasama ang ating panauhin ngayon na walang iba kundi ang former Vice President, Vice Baka Governor. magdilang anghel ka. Magdilang anghel ako, no? Vice Governor ng Batangas City, Sir Mark Leviste. Small Talk will be right back after the break.